natanggal na po natin itong throttle po. Bali, itong throttle na po na ito, ang ikot po nito talaga is, pag nakaganto, nakaharap sa tao is pababa. Ang kailangan kong gawin, maging pataas siya kasi nilagay ko po sa kaliwa na ganito. Bali, pataas po ang ikot eh. Tapos isa lang po yung pakay ko. Bali, ito po yung wire. Bali, tinanggal ko na po para safe po. Then, ito, kailangan ko po, ayan po pataas, nakikita niyo po. Dapat magawa ko po na pababa. Okay, simulan na po natin ang pagbaklas. Let's rock and roll! Mga ka-e-bike, mga ka-ERBS, kung may trapal din po ang inyong e-bike, iangat po muna natin yung unahang trapal po para hindi po makasagabal sa ating pagkukumpuni. Siguraduhin pong nakasabit po ng maayos yung hook po sa frame para hindi po ito pumitik, magsanhi ng disgrasya po sa atin o disgrasya sa salamin po ng ating e-bike. I-prepare po din ang mga kagamitan na ating gagamitin tulad din po ng gunting. Gugupitin po muna natin yung cable tie po na nagtatali sa wire ng sinilyador. Ayan po, nakupit na po natin. Ngayon naman po, tatanggalin po natin ang headlight. Kapakapayin muna po natin kung saang wire po at yung mga duktungan po. Yan po, tanggalin natin ang dalawang tornilyo. Pasensya na po, bumagsak po ang cellphone. Pagpatuloy po natin, natanggal na po natin ang headlight po. Ngayon, hanapin po natin ang connection po ng sinilyador or silinyador. Yan po. Yan po yung linya niya. Galaw-galawin po natin para makita po natin saan po nakakonect po. Yan po, silip-silipin. Ito po. Bali, madali naman pong tandaan po yung connection po ng silinyador po natin. Madali din pong tanggalin dahil may guide naman po siya. Ayan po yung pinakamalaki. Hindi ko po alam kung saan pong function po yung pinakamalaki na po na yan. Ang alam ko po ay yan po ay sa silinyador po. Ayan naman po yung dalawa yung kable po. May guide naman po siya. May pwedeng pindutin po para po mahugot po at mapaghiwalay po yung connection po niyan. Ayan po, pipindutin ko po yan tapos hahatakin ng konti. Yan po, nahiwalay ko na po siya. Ini-next naman po itong tatlo yung wire po. Natanggal na po natin yung dalawa. Ito naman pong last. Bali, nakatalikod po itong isang wire na ito. Pipindutin po natin yun yung sa may clip po ulit para mahugot po natin yung nasa ibaba. Yan, di ba po? Makikita nyo rin po yung terminal. May tatlo po siyang terminal. Hugutin po natin sa likod at itulak po mula dito sa harap para hindi po mahugot or mahigit yung duktungan ng tanso po sa dulo ng wire. Ayan po yun. Tatlong connector po. Okay. Tanggalin na po natin itong silinyador po. Bali, ang gamit po dito ay Allen key. Parang mga 2.5 po ang sukat nung hex Allen key po na gamit po natin. Yan po, napakadaling bunutin po. Nabunot na po natin ang silinyador po. Papakita ko po sa inyo kung gaano kahaba ang wire. Napakaikli lang po. Dito na po tayo sa pagtanggal po ng pihitan sa may silinyador po. Una po, ginamitan ko po ng puwersa. Kung mabubunot ko po yung pihitan po sa silinyador. Bali, tinignan-tignan ko rin po sa loob kung may guide, kung may pwedeng pindutin or pwedeng sungkitin para mas madali pong matanggal po yung pihitan. Ang gagawin ko po dito ay tatanggalin ko muna po yung takip ng frame. Ayan po. Bali, pagtanggal po niyan takip na yan, makikita po natin yung mga
switch, yung likod ng switch po, yung mga connection. Yan po. Gumamit po tayo ng pansungkit para mapuwersa matanggal po yung pihitan. Yan po, nakita nyo po, naghiwalay-hiwalay na po siya. Naging 3 piraso. Yung pihitan na may magnet, ay naman po yung pinaka-mother niya po nung silinyador. Kung saan makikita yung mga wirings at switch. Makikita nyo rin po dito mga ka-e-bike, no? Yung spring po. Bali, tinitignan ko muna po dyan kung may guide po dyan na pwedeng suksukan ng spring or pwedeng makalas po. Ayan po yung spring po. Bale, dyan po nakasuksok sa may ilalim po ng magnet. Ayan po yung magnet po. Mamaya po babalik ta rin po natin yan. Unahin po muna natin tong spring. Babalik ta rin po natin yung spring po. Para maging baliktad yung ikot. Yan po. Papalusutin po natin pakabila yung spring. Ayan po. Tapos banatin po natin ng konti. Pag naibaliktad na po natin para masanay po siyang pakabila. Yan. Stretching. Tapos yung pinaka ano niya po, hook, ibabaliktad din po natin. Kasi naibaliktad na natin yung spring, magiging papasok naman yung hook. Kailangan palabas po siya. Gamitan po natin siya ng plies para maibaluktot po pakabila. Kung mapuputol nyo naman po yan, pwede po ulit gumawa po ng kasing haba po niyan. Diyan sa spring na rin po na yan. Hindi naman po magkakaproblema. Para hindi po maputol yan, dahan-dahanin lang po yung pagbaluktot po. Ayan. Naibaluktot na po natin mga ka-e-bike. Ngayon tingnan po natin kung may na-deform, pwede nating ayusin. Papakita ko po sa inyo. Ayan po, 'di ba yung hook? Yung kabilang hook po na hindi na natin ginalaw, okay na po 'yun kasi 'yun po yung ilalagay po sa pinaka sinilyador po. Ayan naman po yung magnet. Bali po ang magnet ay may dalawa pong side yan, north pati south. Babaklasin po natin yan. Ingatan po yung pagbaklas po niyan, alalayan po na hindi po tatalsik yung pagkabaklas po. Ayan po yung butas na pwede nyong suksukan po ng matulis na bagay or flat screw na maliit para masungkit po palabas po yung magnet. Ayan po. Take it easy, slowly but surely po. Yan po, naibaliktad na po natin yung magnet. Kailangan po talagang baliktarin po yung magnet dahil pag hindi nyo po nabaliktad yung magnet, pag ikinabit nyo po yan, aandar po ng kusa kahit di pinipihit. Ibalik na po natin yung pihitan sa silinyador po. Bali po sa pagkabit po nyan, kakapain po natin kung saan yung mas magandang batak po. Ipipihit natin ng konti po para pumasok yung spring para hindi po maipit nung sa may pihitan. Tapos habang pinipihit po, pwedeng sundot-sundutin ng screw para lumapat pa loob. Ayan po, habang inihigpitan ko po, pumasok na rin po siya. Inihigpitan ko po siya padiin din paloob para yung spring lumapat. Yan po, nakikita nyo po na pababa na po ang pihit pag nasa kaliwa po. Ayan po. Okay po. Ito naman ang next natin. Pwede rin po nating baliktarin ito. Itong switch ng drive and reverse. Malambot lang po yan kasi plastic po yan. Yan, hindi na po siya baliktad mga ka-e-bike. Pwede rin pong baliktarin yan yung shifter po, yung high, medium, and low. Tatry ko pong baliktarin po muna sa ngayon yan. Ayan po, pababa na po yung pihit, di ba? Nakikita nyo po, success po yung pagkakakabit po natin. Ngayon, ibalik na po natin yung takip po ng frame. Ayan po yung cover para sa mga switch o para hindi pasukin ng ulan or anumang dumi po na magsanhi ng grounded. Maselan po yung silinyador na po na yan. Okay po, balik na po natin. Nylon type po pala yan. Kailangan din po natin yan, kahit isang piraso. Okay, kabit na po natin. Hipitan muna po natin ng konti.
Allen key po yung gamit dito. Hindi ko alam kung anong focus po. Kung stress po ba. Mga RBS. Mga nerve. Yan natin. Mga syempre. Hindi naman masyadong nadadali. Ngayon yung wire, balik na po natin dito. Bahal natin. Hindi siya nakakabit kanina eh. Ngipin. Bababa. Ganda pala yung sa flip sila. Balik natin ulit sa dati. Maiksi lang. Saka balik natin. Okay, ito para dito to. Ito. Okay. Ito. Ito natin. Tunog. Ito to. Ay. Ito. Dalawang wire. Ito. Wala dito. Ay, last one. May sima. Bali nakatalikod po yun talaga eh. Kanina. Make sure lang na mag-i-snap siya sa likod. Ayun, tumunog. Okay. Okay na. Tagyan natin tong headlight. Tagyan natin tong headlight. Okay. Isa lang muna pong tornilyo yung kakabit ko. Kasi para titignan pa lang po natin kung maganda yung pagkakalagay natin ng magnet po doon sa ano. Kasi tumalsik kanina po eh. Sana okay yung pagkakalagay ko ng magnet. Makikita po natin yung pag sinusi ko tapos tinanggal ko sa yung preno. Kung hindi pa ako nagto-throttle, kung aabante. Pag hindi siya umabante, ibig sabihin okay po.
po mga ka-e-bike, ito po yung ERBS ko po, mga ka-nerve. Bale, nasa left side na po itong ano ko po, itong throttle ko. Ngayon, nakaano na po siya, pababa na po yung pihit. Pababa na po yung pihit niya. Hindi na po katulad nung nung nakaraan, nung binaliktad is pataas po ang ano ko po, ang throttle. Medyo naninibago po ako ngayon. Ito po, subukan na po natin. Bali po ito, binaliktad ko rin. Ito yung low, medium, high. Pero i-ano ko rin po ulit ito mamaya. Medyo hindi ako sanay. Babaliktad ko itong itong sa shifter. Bali, ito naman po, yung sa drive pati reverse, binaliktad ko rin po. Para nakalagay D pati R, hindi baliktad. Okay po. Lagay ko muna po sa low. Bali, ito yung low, yung pinaka-low po. Hazard tayo. Nandito naman po ako sa compound namin. Yan po. Okay. Bali, andar na po tayo. Yan po. Nakita niyo po, andar. Yan, pababa po yung andar natin. Ngayon, hindi na natin pwedeng pataas kasi yung revolution natin is pababa na po. Reverse naman tayo. So, reverse. Ito. Okay, reverse. 1, 2, 3. Yan po. Maatras po tayo in 1 km per hour. Dali may taxi tayo nasa likod, kaya dahan-dahan lang tayo. Okay po. Sa mga may kapansanan na katulad ko na left hand lang po ang meron, sana po makatulong ito. Pwede rin po gawin ng iba, yung mga sanay, yung mga kaliwete. Pwede rin gawin ng mga kaliwete ito kung sakali po, kung masanay sila. Yan po. Okay po mga ERBS, mga ka-e-bike, maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po tong video na to, please hit like and subscribe, pati yung notification bell sa all po para updated po kayo sa mga video ko po na i-upload. Maraming salamat. Thanks for watching.